mag-alala, lakasan na ang radyo at sabay-sabay sumigaw ang buong sambayanan ng Think Positive! Music, please. Magandang story natin ngayon kasi na-diagnose siya ng stage 4 colon cancer. Ako? Very personal dito because I lost my mother from colon cancer. I lost naman my grandfather because of colon Yan, cancer. ako, talagang very personal para Oo. Pero naghanap siya ng mga ibang pamaraan. Dahil nga siguro, pakiramdam niya sa kakulangan ng pera. Maghanap ng pag-asa, gumaling at ay natuto siyang gumawa ng sarili niyang mga gamot. Yung tinatawag natin alternative medicine o yung herbal medicine. Ngayon, 66 na siya. Uy, hindi Pero, halata. Pakiramdam niya ata, 28 lang siya. Mas bata pa siya sa atin. Sabi ko, kilalanin po natin ang matagumpay na herbalist at entrepreneur na si Carey Herrera. Good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng listener at sa mga taga-panood ng News 5. Ayan. Magandang umaga, sir. Good morning. And totoo naman yung sabi mo, no? At 66 years old, talagang feeling ko ay nararamdaman nyo na 28 lang talaga kayo. Opo, at sa ngayon, talagang wala akong kahapuan sapagkat nakita naman nyo, ang misis ko 24 lang. Pupuntahan natin yan, no? Mamaya, ipapakita yan. natin ang benefits ng, of course, pagganda at pag-improve ng state ng inyong kalusugan. Pero kilalanin po muna natin ng mas maigi si Carey, no? Paano niyo po ba nakuha ang pangalan na Carey? Parang, ano po ba, meron ba tayong pinapoprotestahan? Kasi usually ganyan, when we cover mga... Ala po, kasi po nung mga panahon yun, marami kong natulungan sapagkat nagsimula po ako sa matinding karamdaman. Parang naging idol ako ng karamihan sapagkat lahat ng sinasabi nila na walang kalunasan, natutulungan po ng Ray Herbal Food Supplement. Sa katunayan po, naging matagumpay siya sa pamamagitan ng sarili kong pagsaliksik. Mula noon na ako'y nagkasakit, nabanggit ko nga sa unahan ng programa natin, na ako'y wala ng lunas at umina ako sa San Miguel, Bulacan para maghintay na lang po ng kamatayan. Siguro po, bago po natin, siguro maganda pong balikan natin kung paano nyo nalaman na kayo may sakit, no? Yung journey nyo po doon. Kasi alam nyo po, madami po tayong listeners at viewers na matindi ang pinagdadaanan. Nawawala ng pag-asa. Nawawala ng pag-asa. Yan ang kanilang So, katapusan. tama po ba to 15 years ago ninyo nalaman na meron kayong Opo, ang una ko pong karamdaman lang noon, high blood po ako at diabetic. Nag-i-insulin na po ako noon. Sa pamamagitan po noon, nagbi-maintain po ako kahit na sa dala ng kahirapan, kung ako po ay isang vendor lang sa Cloverleaf Market, at ako na bat-bat ng kahirapan, nang ma-detect po na ako may sakit na ganon sa kabila nung una, nag-i-insulin ako. Sa pag-i-insulin ko pa lang po, medyo nahihirapan ako kasi ang tinda ko lang po ng mga gulay at saka uling, at saka meron po akong kayuran ng inyog sa Cloverleaf Market. Kaya nung nawalan po ako ng pag-asa sapagkat hindi ko na kayang i-maintain na magpa-chemo, hindi ko na rin kaya na magpa-hospital pa man. Ang ginawa ko po, umuwi na lang ako sa San Miguel, Bulacan, mabuti at sa isip ko po, kaysa maghintay ako ng walang pag-asa, bigyan ko ng pag-asa ang aking sarili. Nakita ko po yung sa lahat ng hayop, yung kambing ang aking sinundan, lahat ng kinakain niya, hindi ko naman po pwedeng kanin. Kaya ang ginawa ko, lahat ng kinakain ng kambing sa maghapong yon, nagpapakuha po ako, hindi po ako nakakalakad na. Kung saan po ako iupo ng umaga, doon na rin ako kukunin ng kapatid ko sa bandang hapon. At nung ako po ay magpasuri, bumaba yung stage. Stage 4, naging stage 3, naging stage 2. Ayan, dito po ako curious, no? Kasi po, di ba, parehas kaming may mga kamag-anak ni Randel na namatay sa colon cancer. And usually, Randel, di ba, pag hinusgahan ka na, your stage 4, wala na. Parang limitado na rin yung options mo medically. Yung doktor nyo po ba na, kumbaga, kinukonsulta, paano nyo po pinaalam sa kanya na meron kayong ibang ginagawang alternatives? Hindi na po, sapagkat wala nung matitake at nung mabayad siya po ako, wala naman akong maibayad. Sapagkat sa kakulangan po ng pera, sabi ko nga po noon, kalahating libo lang, yung kalahating libo, 500 lang, hindi ko po may produce.
sapagkat napakasaklap na nangyari sa buhay ko. Ilan taon po kayo nung kayo po yung na-diagnose niyo? 50 na rin po ako. 50 lang po yun. 50. So, Pero, 18 years na pala yung Oo. tinakbo niyo po, ano? pero nung panahon na yon, ano po yung naramdaman nyo? Meron bang mga kakaiba kayong naramdaman bago kayo sinabihan ng doktor na meron kayong colon cancer? Marami po, at pagka po talaga kumikirot mula ulo hanggang paa, talagang hindi na ako makatulog. Kaya mapapansin nyo, kung mapapakita ko lang yung picture ko noon, talagang kawalang pag-asa at butot balat na po ako. Sabi nga ng mga kamag-anak ko, nag-iiyakan sila, wala namang magawa sapagkat magsasaka lang po ang aking ama at wala naman kami sapat na kabuhayan. Kaya sila mismo, talagang itinalaga na nila ang kanilang sarili at ako man, Ready na kayo opo, ngayon. ready na po talaga. Kailan pa man, huwag ka lang mawawala ng tiwala sa poong may kapal. So kita-kita natin kay Kari yan na talaga yung krisis na dinanan niya sa buhay na talagang hindi ko ano kung tayo kakayanin natin yung ganong Parang ang krisis. hirap kayanin Oo po nga. nun, Kari. Kasi imagine ang asawa ninyo na usually, Oo nga. diba, katuwang niyo yan sa buhay. Yan ang Opo. inaasahan ninyo. Inaasahan ko, kasama ko siya sa hirap at ginhawa. Kasama ko lang pala siya sa ginhawa, pero sa hirap hindi. Bagamat naging masakit, sa aking kalooban, siya ngayon, magandang kalagayan. Nagiging generous at Nagiging sinishare ang generous, blessings. sinishare ang blessing. At saka- Alam mo, nakakatuwa po yung ginawa ninyo, Kari. Pero siguro para sa ating sa audience natin, sa listeners at viewers natin, siguro po, balikan natin yung pinagdaanan ninyo nung nalaman nyo na pwede palang, may oportunidad pala. Pwede palang gumaling. Pwede pala akong gumaling, pwede pa akong yumaman. Pwede pa kung hindi na ako Diba? gagawin kayaman pa ako. Kung hindi po ako nagkaroon ng ganong karamdaman, pinakamatindi ko ng kabuhayan sa ngayon siguro, baka meron mga 80 mil. Isasama pa yung aking bisikleta nun. Yung assets niya, no? Oo, Tutusin, lahat, yung opo, assets no? niya. Opo. Maraming gulay yun bago Oo. ibenta. No? Totoo Ayan. yan. Nagre-repack po ako ng uling mula Magdamag sa Cloverleaf. Talagang kilala ko dyan. Sa pamamagitan nun, sabi ko nga, yung parang kabiguan, siyang hagdan ng tagumpay. Ayan. Ang ganda nun. Ayan. Ang Kabiguan kabiguan, eh. ang siyang hagdan sa tagumpay. opo. Balikan natin. Napakamatalinghaga. Maganda pag-usapin, Christina. Paano nga ba siya naging herbalist? So, Alam na natin, may oo. motivation na, no? Pero Exactly. ano ba yun? Panonorin ko lang ba ang kambing? Magiging herbalist na ako? Oo, meron ba Baka dinaanan niya, nag-aaral pa kayo, idea? Hindi po, yun po, sa kawalang pag-asa, lahat ng kanilang kambing, nagpapalaga po ako noon. Bakit kambing po yung napili niyo? At hindi po, Oo nga. halimbawa, kalabaw. Oo Di ba? Kasi po sa lahat po ng hayop na aking pinagmasdan, ang kambing po madalang pong magkasakit, madalang siya magkapeste. Bagamat takot siya sa tubig na maituturing, siya ang pinakamahaba ang buhay sa kahayupan, magdaan man ng kalamidad, basta siya, kung halimbawa po, umuulan ng sanlinggo siyang hindi kumakain. Okay. Yan ang katangian po ng hayop na kambing, parang may dala siyang ibang katangian sa lahat po ng hayop. Ano ang istorya ng kambing? Matagal na yan. Matagal Oo. na pinapaston yan, no? Oo. Ilang centuries na. So, talagang ano po talaga, napansin nyo lang or... Yung kambing talaga, napansin ko, Ayun po na, matibay talaga. opo, kaya po ngayon meron akong kambingan, hindi ko pinapatay. Kung halimbawa mahihingan ako ng kambing, ibibili na lang kita. Huwag lang mabawasan yung mga kambing ko. Ilan na ba kambing natin po na alaga? 54 na po ngayon. Naku, ang dami. Nag-umpisa lang po sa dalawa yon. Sabi ko, hingan mo na ako ng baka, huwag lang kambing. Ayan, talagang yung kanyang inspirasyon, yung kanyang mga kambing. Ayan. So yan, may 54 So- pala kayo kambing. So talagang inusisa nyo nga po kung anong kinakain ng kambing. Ano-ano nga po ba? It's Kamukha grass, po, diba? halimbawa po, kamukha yung makahiya, matinik po yan. Nakakain ba ng kambing ang makain? Opo, nakakain. Yan ang katangian niya. At saka po yung mga talahib, kugon, yung mga tinatawag nating malit, na hindi naman kung sa Maynila wala naman yung pagkain ng kabayo na malit na humahaba po. O yung mga weeds yan no? Opo. Hanggang sa, nung una po 7 klase lang yung inilalaga ko So nilaalaga niyo po yung... So Opo. pinanonood niyo po yung kambing. Tapos At gagayahin ginagaya niyo po yung kinakain ng Doon. lahat naman ng... Sa akin na, kasi hindi ko naman naiintindihan yung mga kambing, no? Marunong ako sa isda, sa Okay. kambing hindi. Parang lahat naman ng kulay green kinakain niya. No? Lahat po ng kulay green naman, mainam sa kalusugan ng tao. So, ano po
bali, pinipitas nyo lang kung ano man Halimbawa po, kinain niya yung ganun, bubunutin ko kasama yung ugat, puhugasan, ilalaga ko. Kusinilya lang po na dibomba yung gamit ko noon. Eh, nung maging sosi, yung bandibiti na hindi na binobomba, yung sinusundot na lang. Kaya sabi ko nga, sa lahat ng pagkakataon, may mga bagay na pag naaalala ko ngayon, alam po nyo, lahat ng ginamit ko noon, naka-imbak po ngayon, naka-storage sa isang... Pwede pala nagtayo ng museum. Opo, ganun ang ginagawa ko po. Makita ng tao, no? At yung pong mga pinagtrabahuhan ko noon, mula nung ako'y maging helper ng bulldozer, naging pahinante ko ng truck, nagkaroon ako ng ganun, nagmasada ako ng jeep, nakakuha po ngayon sa isang matatawag nating mausoleo na ni Carrie Herrera, sapagkat lahat ng alaalang yon ayoko mawaglit. Saglit man sa akin. May museum na si Carrie, pwede na siguro mga years from now, mga tagalala na mga taga-Bulacan, ano, para nakita nila, pwede sila maging successful din. So yun po, yung mga pinapanood nyo kung ginagawa po nung, kinakain ng kambing. Opo. Eh po yung tinatabi nyo, sinusubi nyo, at pinakukuluan nyo, gano'n na, at Opo. sinubukan nyo. Sinubukan ko po at marami nga nagsabi noon, nang makita ko po na pagkarampo ng 3 hanggang 4 na buwan, nakalakad po ako hanggang bumaba yung stage ko eh. Masasabi nyo ba talagang yung mga ngayon, ano, yung kinakain natin talagang hindi healthy? Eh kasi po, binuhay po tayo na nilikha po tayo sa mga bagay na natural, pero ngayon nabubuhay tayo sa mga bagay na chemical. Ayan. Kaya pansinin po nyo, Bumabalik lang tayo sa roots natin, ano? opo, mapapansin nyo ako pati pag napasyal po kayo sa Muntikong Paraiso, may alaga pong manok ako, native, baboy na native, yan, kambing. Wala pong kinakain chemical sapagkat kung tayo pakakain ng chemical sa talino po ng tao ngayon, hindi po tayo kakain. So, balit ang ginawa nila, pag pinakain mo yung manok ng isang bagay na chemical, 32 days na lang po. No, okay, maliit, 45 days eh. Alam po nyo, pinababa nila ngayon, 32 days na lang. 2 kilo. Yun nga sinasabi nila kasi mga kinakain natin ngayon. Kahit na sa hindi mo siya sinasasakan ng chemical, yung kinakain naman niya, puro chemical, yung mga tinatawag So, naipapasa lang Ayan. din. Opo. Oo. Pumapasok din At, daw at ngayon po, kung malilibot kayo, bumili ng kaprasong lupa, nataniman ko ng palay na hindi ko ginagamitan ng mga bagay na fertilizer. Tumutubo naman. Opo, maganda. Kung ano yung mga halimbawa po, yung tayo ng kalabaw, yun ang ginagawa kong fertilizer, tayo ng baka ko. Ayan. Isa para sa mga proponent ng organic farming. Exactly, meron pa ganun Ayan. factor. Kasi hindi nga lang naman hindi nga lang cure ang kailangan mo. May ganda preventive din eh. Opo. At ihahambing po natin yung mga nasa kanayunan, ang maipapayo ko, kung kayo ay may tanim na kalabasa, yung bulaklak ng kalabasa po at saka yung talbos ng kalabasa, O tinatanggal kasi natin yun. opo, yan ang napakainan po sa tao, kahit na yan ay ibulang lang mo lang, wala man lasa, pero mahusay sa katawan po. Ayun ba, Kari, aralan nyo ba yan? Yung mga Hindi po botan, eh. yung bula-bula, lakrap. Or kayo lang din talaga? Ako lang po ang nakatuklas at nung nga po na lumawak na, alam po nyo, matitinding challenge po ang inabot ko sa pamamagitan ng mga pangungutya, ng mga marurunong, sapagkat kami, pinag-aralan namin niya, espesyalista kami, doctorate kami, mga ganun kami. Alam po nyo, naging guest nga po ako sa isang malaking ospital, huwag lang ako isang pag-uusapan natin, iba kasi po ang pinag-aralan sa kaalaman. Yung wisdom na talagang Oo nga, mismo hindi ang intelligence ang importante. Kayo po ako'y nag-aral, katalinuhan, pero pagdating sa kaalaman at karanasan, sa akin kayo magtanong, lalo-lalo na sa mga bagay na kalikasan. Kasi Kasi first po, hand nga yung kanya. first-hand experience, and at the same time, siya talaga mismo yung nakaramdam nun. So, ito po bali, sinubukan nyo, 3 months, tama po ba? Opo, 3 months. Pinag-obserbahan nyo lang ba? Paano ba? Inobserbahan ko po, kasi ala naman akong iniintay na buhay. Hanggang Kaya wala nang mawawala. mawawala. Kung ako Pwede man, mo siyang gawing test tube. kung ako man halimbawa namatay ng mga panahon ngayon, hindi ako nagpakamatay. Kung hindi nilunasan ko ang aking sarili. Iba po yung nagpakamatay sa humahanap ng lunas. Ayan. May tanong lang po, Ted. Go ahead, go ahead. Ito para alam nyo ba, 14 po ang anak ni Kari. 14. Prolific. No, yan. Talagang, at saka 6 na kanyang apo. May tanong po ako, yung ba mga anak nyo at saka mga apo nyo gumagamit po ng herbal? Yan po ang ginagamit nila sapagkat 4 na apo ko po ang nadenggi at sabog na po ang uso ng 2 anak ko. Oo. Ngunit hindi ko pinagmamalaki sapagkat yun sarili ko at pamilya ko, hindi ko po ina-apply sa iba
sapagkat maraming mga kritiko. At ngayon, marami po tayong natutulungan at may mga doktor po ngayon na yung pagkapamilya nila ang pinag-uusapan, Ray Herbal Food Supplement ang pinagagamit. Kari, ano ba talagang motivation nyo? Ano ba talagang bakit po, kahit naman doon, nag-negosyo din kayo, medyo may konting success na naman kayo eh. Ano nga, bakit ba kayo naiiba dun sa mga marami sa atin na talagang wala nang pag-asa sa buhay? Kasi po, ang naging patakaran ko noon, ngayon, ang nagpapaunlad po sa akin ay pagtulong eh. Yung pagtulong sa kapwa. Motivation niya talaga yun. Iba na ang gaganti sa'yo, sapagkat sa Kahit noon po, ganun pa kayo, bago pa kayo magkasakit. bago po ako magkasakit, matulungin po ako, kaya nga naging wala po ako eh. Kailangan daw bago ka maging success, maging maramot ka, maging gano'n ka. Eh hindi po ako naging Hindi maramot. niyo sinundan yan, yung mga ganyan turo. Kaya nga, sabi ko nga po, yung palang tagumpay, sa kalungkutan magmumula. Oh, ganda naman. Kaya nga, sabi ko nga po, kung hindi ako, kasi ngayon, ang patakaran ko, halimbawa po nakita ko kayo na bigo, sabi ko, huwag kang malungkot, ang kasunod niya ay tagumpay. Sana nga. Para siyang ano pala, inspiration. Oo, iba. Bagay na bagay kay Mr. At dahil taga Bulacan si Oo Kari, talagang mas matalinghaga, di ba? Ayan, Parang ayan. Francisco Balagtas Ayan, lang. napapractice, lalo na si Oo, Christina na oo. talagang ma-English. Hindi naman, pero mas lumalalim Oo nga talaga. eh. Pero tama po ba to, Kari? 14 po ba talaga ang anak niyo? Opo. At yan naman, kaya naman po ako, Naaalala niyo pa ba lahat ng birthday ng anak mo? Naalala niyo po ba pangalan nila? Ako apat na, nalilimutan ko kaya, bigla. ang nagtatanda na po ay yung bunso kong asawa, sapagkat yun ang kanyang kampanin at siya nagpapadala ng mga allowance ng mga yon. Ayun, meron pala tayo. Si ma'am meron siyang Ah, anong listahan. Checklist. Opo, at yan naman, Ang pangalan ko, ilang taon na, sir? 32 na po. At ang bunso? Ay, magtatatlong taon po sa January 27. 30 years Oh ang my kanyang... goodness. Ito po yung lighter side, of Ayan, course, ng oo buhay nga. ni Kari, no? Masaya ba maraming anak? Masarap po sapagkat ang tao papanaw, meron ka man lang maiwang alaala. Kaya nga sabi ko, ang aking naging patakaran ngayon, ang magandang alaala at masasabi ko sa lahat ng mga tagapanood na tagapakinig, kung kayo mawawalan ng pag-asa sa buhay na ito, huwag. Kung ako nga stage 4, halos 3 buwan na lang daw ang buhay ko. Ba't ngayon nakakailang taon na ako? Ngayon, alam ba ninyo? Ang pakiramdam ko, tama yung sabi po nyo, na 28 lang. Kung minsan pagising ko na umaga, yung balikwas ko na yun, ako pa nagmamaneho, ako pa naaalala ko nung araw, sa pamamagitan po nung, halimbawa, kamukha yan, kapag ikaw'y may bagay na bagabag sa buhay o kalungkutan, sabi, huwag kang mawala ng pag-asa. Walang iniwan po sa bagyo. Pag dumarating ang bagyo, kala mo wala ng liwanag na darating pa sa ating buhay. Pero kinabukasan, pag lumipas, ayan na, sikat na muli ang araw. Grabe. Alam mo yung mga talaga tip natin dito, mukhang mamaya ako magpapako. Pero ito ang kailangan magandang gayahin natin yung kanyang hindi nawawalan ng hope, kumaharap ng oportunidad, yung pagiging matulungin. Ito yung mga bagay na talagang tayong mga Pilipino, no? Kasi ngayon, sinasabi nga nila, mga Pilipino hindi na daw matulungin. Kunyari na, press release na lang. Pero ngayon, si Kari talagang tumutulong. At so, alam ba nyo, yung pagtulong ko sa ngayon, laganap. Sapagkat mula na sa Hindi lang, kawalan pag-asa, hindi lang marketing. Hindi lang po. Hindi ko nahangad yung kantang, hindi ko nahangad ng yumaman sa mundo Ang hangad ko maglingkod sa mamamayang Pilipino. Wow. Yan ang mga dapat na pamarisan ng mga nakikinig natin, mga fans ng Ching Positive. Yung talagang tumulong tayo, at the same time, merong pag-asa at humana. And also yung love for life, di ba? Yan. Yung Oo zest nga for eh. living, kakaiba po talaga. Kasi I'd like to think na yung Oo. falling in love, kahit sabihin mo na, naku, pambata lang yan. Nakakabata. Nakakahaba din ng buhay yan Tama po ba, Kari? Opo. Sweet pa ba kayo, Kari? Kabila pa na sweet. Ay, yan. Kagabi nga, nagising kami, nilalanggam pa kami. Buti na lang. Buti na lang hindi na sa diabetic kasi delikado yung alam po nyo, yung salitang diabetic sa ngayon, ang sabi ng mga dalubhasa, forever and ever. Pero ang nakakatulong po dito, alam ba ninyo, ang nakakatulong dito nasa bagay na kalikasan
Alam po nyo, pinakamaswerteng bansa ang bansang Pilipinas sapagat nandito lahat ang mga klase ng mga herbal. Dito tumutubo ang lahat ng klase ng herbal sa pamamagitan ng ang prutas po natin kompleto. Meron tayong kamatsili, meron tayong siniguelas, meron tayong aratilis, meron tayong Makopa. Alam mo, lahat. yung mga kinakwento ni Kari, nung lumaki kami, nagbulakan ako, no? Alam namin yan, yung mga kamatsili. Yung mga bata ngayon, sabihin mo, ano kamatsili? Hindi na nila Hindi na alam. nila alam. Ano pa, hindi nila alam. Yung mabulo, hindi nila alam na Alam. ikikiskis mo muna sa mga ginikan bago mo makain kasi mabulo Duhat, siya. hindi nila alam. Yung anak ko nakita niya, Daddy, but that's grapes. Duhat yan, di ba yan? At saka hindi kakanin ng tao ngayon ng duhat kasi pag kinain mo, mansa sa, Oo nga. sa ano. Yung pala yung mga ganung bagay, yung talagang masustansya pala. Yun po ang talaga. nakakabuti. Yung mga ating mga ano, kasi Isa sa mga gusto natin ngayon, ingredients ng important, herbal. kailangan apple, Oo. grapes, Yung madaling orange. kainin, di ba? Nung araw, pag kumain ka ng Kahit sa palengke na nabibili mo ngayon. pag kumain ka ng atsyesa, nakadikit lahat sa ipin mo, hindi mo kakanin ngayon yun. Nawawala na yung mga ano natin, ano, yung mga... Oo nga, napansin ko nga Totoo yung yan, variety totoo yan. natin. Pare-pareho na lang, para kahit sa pumuntang bansa, pare-parehong fruits na nakita mo. Opo, kaya nga sabi ko nga sa mga lahat ng mamayang Pilipino, yung mga bagay na kalikasan na ating kinagisnan, huwag kalilimutan. At yan ang nakakatulong po sa ating kalusugan, sapagkat ang kalusugan natin ay dapat ingatan sapagkat yan ang ating yaman. Dapat pala tinatanim uli ito mga ganito kasi Oo nga eh. nawawal, pinuputol na, tinatanggal na ito Opo, mga ito. pinuputol at pinapalitan ng makabagong Kasi panahon. walang commercial value sinasabi nila. Totoo yan. Ayan yung mga kamatsili. Ayun, kamatsili, nakita po niyo, matinik na bagay, pero Oo ang nga. sarap. Oo, nung bata kami, ganun eh. Tinuruan kami ng father ko, mga taga-Bulacan kasi, na kumain ng mga ganyang bagay. Eh parang ngayon, kahit na gusto ko, hindi ko na makita kung saan makakita na yan. Pero tama po ba na itong mga prutas na binabanggit nyo, lahat po ba yan ay available sa farm ninyo? Sa Bulacan ba? Ilan mo ba Opo, talaga yan? opo. Ayan. Lahat po na yan, Sila. makikita ninyo, alam niyo, mayroon ako isang farm, puro papaya, pero ang kala nila, pampaganda lang ang papaya kasi naging Oo nga, advertisement. eh. Naging sabon. Naging pampaputi. Oo. Tingnan po nyo, yung papaya sa lahat ng prutas, sundutin nyo luluha. May luhang papatak sa kanya. Yan ang nagpapaligaya sa tao. Sapagkat sa kabila ng luha, kaligayahan ng dulot. Ayan. Ay, Maraming ano. isipin po nyo yan. Siya talaga. Grabe. Si Kari, alam mo, ganyan ang mga tubong Bulakenyo, no, talagang Malalim talaga. nakata talaga yan, mga Nakata. mala. Sok Rodrigo ang dating. Kilala mo ba Sok Rodrigo? Hindi. Ayan, ako. Si Francisco Balagtas lang. Nakakalata. Kilala ni Sir yun. So, ganyan nga yung mga storya. Talagang marami pala silang mga matututunan talaga makita, Kari. Opo, tsaka kung halimbawa, ang gusto nila na humingi lang ng konting payo, kahit na hindi bagay na, kahit hindi na sila bumili ng herbal ko, matutulungan ko sila ukol doon sa mga bagay na halimbawa, masakit ang ipin ng isang bata. Eh, ba't kailangan pa bumili ng antibiotic? Magpakulo ka lang po ng dahon ng bayabas, dahon ng atis, imumog lang. Wala pang 2 oras eh. Talaga. Talaga. Yan. Alam mo, marami nga dyan, bumabalik tayo dun sa organic at saka alternative, no? Kaya, Eh, hindi po ba, nung araw sa atin, ang gamot lang naman nung araw ay Cortal at saka medical eh. Yun ang kinagisnan ko. At ang ospital nung araw, wala, maliliit lang. ngayon talagang, nung nag-progress tayo, nag-progress din natin mga sakit. Pero meron po tayong katanungan, no? Galing po ito kay Billie Jean Belen ng Silang Cavite. Good morning sa iyo. Tanong ko lang po kung meron po bang herbal medicine para sa allergic rhinitis. Alam po bang alam niyo dyan? Yung pong Lagi sinisip ko. Ako, hindi, yung pong salita kasing herbal medicine hindi matatanggap sapagkat alternative medicine lang po, no therapeutic claim po. So, alternate, herbal supplement. Supplement, Ayan, ayan. tamang term. Nakokorek pa tayo. Kung po ito ay tinatawag nating all vitamins, Oo. na matatawag, nagpapataas po kasi siya ng system ng tao pag nakainom nito sapagkat 77 klase po ng prutas at gulay na ngayon ang Ray Herbal Food Supplement. So, ito pwede to sa, kahit yung sa... Lahat po sipulin, eh, no? lahat po. Kahit po sinus nga eh. Oo. Lahat po ng, alam po nyo, kaya lang naman nagkakaroon ng karamdaman ng tao, pag bumagsak po yung system ng tao, yung resistensya na Immune system tinatawag, nila. pagbagsak po na immune system, lahat ng sakit pwedeng makapasok. Kaya lang naman nila tinatawag na
cancer o ano pa man, AIDS, yung sinasabi nilang wala ng lunas. Breakdown nga ito. Opo. Pero ang masasabi ko, nakita po niyo yung slogan ko. Yung slogan ko kakaiba. Ang kamatayan ay walang gamot, ngunit ang sakit may lunas. Nax. Grabe, talaga Ayan, naman talaga. very brilliant. Alam mo, buti pa, sumulat na po kayo ng libro. at Totoo po marami- yan, yung mga quotable Oh, yan. quotes. Yung mga ganyan kasi marami nang hindi na iba na yan, nagbabago ng ating... Oo. Kaya nga sabi ko nga po, at ako natutuwa at naging guest po niyo ako rito sa malaganap niyong palatuntunan at talaga naman ito aming sinusubaybayan kahit sa kaprobinsyahan Ayan. sapagkat marami pong natututuhan at nakakatuwang bagay, hindi lang isang bagay ang tinatapik sa Opo. programa niyo. Kaya nung sabi ko mag-guest nga ako diyan. Kaya nga minabuti ko po na mapalapit sa inyo, sa kalooban nyo, at kung inyong mararapatin, kung bibigyan pa nyo ako ng pagkakataon sa mga susunod na araw at pagkakataon, nandito lang po ako. Nax, ayan, huwag po kayo Huwag mag-aalala. kayo mag-aalala, maaalala po kayo ni Cherry. Hindi niya po kayo makakalimutan. Hindi, pero siguro po, no, at 6:51 in the morning, madami po sigurong nagtatanong, ano pa po ba ang gusto ninyong marating ngayon Oo nga. sa inyong Successful buhay? na kayo, Successful na. At Opo. saka numigla na siya na last na. Last na. Sa, Awa na. sa buhay pag-ibig, last na. Pero sa pagtulong, go pa. Go pa. Ako, sapagat ako po sa huwag lang, ang kalooban ko po sa ngayon, gusto ko talaga makatulong. Meron nga akong project ngayon na kung sino man ang may sakit na ganire, tutulungan ko, kayo mismo ang magpo-prove sa sarili nyo. Wala kayong gagastahin kahit piso. Yeah. Yung nandito lang sa studio, baka mo pati yung mga listener magsuguran. Ganun po yung nangyayari kasi, Kari. Kamukha po ng isa dyan na maaaring may sakit siyang diabetic, matutulungan. Ayan. Within 3 months, pag hindi totoo ito, magre-resign ako sa pagka-herbalist. Ayan. At nadaanan nyo na po itong paghahamon na to. Oo Tama nga, po kay... ba? Nakahamon po ako sa kay Bentol po, sa Bitag, na ang aming kontrata dyan matindi. Nakapirma po ako. 10 puputulan ng paa na galing sa iba't ibang karunungan. Ang sabi puputulan, ang sabi ko, yan, lalabanan ko yan. Pag may naputulang isa dyan, Mr. Bitag, resign ako sa pagka-herbalist. Isasara ko ang aking pagawaan dahil hindi totoo. Pupulakin ko lahat ng aking kalikasan kung hindi totoo. Alam po nyo, nakakadalawamputwalo na nang walang napuputulan. Wow. At yan po, dokumentado sa Bitag Live na kung mayroong mga kritiko, pwede pong puntahan sa bahay, So, pwede talaga- puntahan sa ganon. Pinaninindigan niya ang kanyang mga feelings. At saka Opo. hindi po madali na tumanggap ng hamon. Oo Dahil nga. sa isang Bentol po. At saka talagang gusto niya akong ibagsak nung una. Ako, diretsahan magsalita. Pero nung makita niya na yan ay totoo, aba, ang sabi mo kako, kapag ako'y totoo, kakampi kita. Oo. Pagka hindi ako totoo, kalaban mo ko. Ano ka ako masasabi mo ngayon? Mga ganun sinala. 28 po ang nakarecord sa kanila na hindi naputulan ng paa. Luzon, Visayas, Mindanao. Wow, nakakatuwa Dapat naman. endorser na siya. Oo, si Mr. Ben Tulfo. Yeah. Ay, hindi naman nakukuha ng endorsement na masungit na gano'n. Hindi naman. Pero Matulungin din naman. Matulungin din naman. Yun naman ang purpose Masyadong talaga. stricto, kaya nga sabi ko nga sa kanya, stricto. Alam ba niyo yung mga pumapasok sa hamunan, talaga mga buo lang ang dibdib Oo nga, oo nga. Hindi, yung pumasok ako, buo dibdib ko na. Pinatibay na ng panahon. Higit pa sa pag-asa. Sapagkat marami po ang ginawa ko po kasing patakaran, katulad ng nangyari sa buhay ko, hindi ako tumatanggap ng dealer o distributor na hindi nakaranas ng kaginawaan sa pamamagitan ng Ray Herbal Food Supplement. So Para dapat talagang talaga, testimony ang oo, dating. testimonial talaga. Kailangan makaranas ka muna ng kaginawaan bago ka maging dealer. Hindi katulad ng iba, kinukuha nga po yan ng isang mga network pero hindi ako pumayag. Sapagkat Networking. puro pangako, wala naman. Ayan. So at 6:58 in the morning, pahabol lang po siguro na mensahe ninyo sa mga may matinding pinagdadaanan ngayon. Kaya nga po, ang masasabi ko sa lahat ng listener ng palatuntunan ito at mga tagapanood, huwag kayong mawala ng pag-asa. Mula sa kawalang pag-asa ng Abanyong Lingkod, ito ngayon, nakabangon.
at gawin niyo kong inspirasyon mula sa kawalan. Eto ngayon, hindi naman sa sinasabi ko ako'y matagumpay, pero ang sinasabi ko, mula sa aking puso, mahal ko kayo, aking mga kababayan, at ngayon huwag na kayong mangamba, sapagkat narito na sa Pilipinas ang makakatulong sa ating lahat na uri ng karamdaman. Makakatulong po. Iba po yung kagalingan sa nakakatulong. Alam niyo, dudumugin kayo ng tawag yan, ma'am, baka kayo magulamihanan sapagkat napakarami po. Ang halos 35% ng mamamayang Pilipino ang idinadaing diabetic. Ayan. Okay, sige po. Maraming Sige. salamat po sa inyong pagpunta dito. Maraming Karen. salamat, Karen. Maraming salamat po. Sana maulit at ulit na muli. Ayan. Sana maulit na muli. Yes. Ayan po, ayan. Okay, so nagtatapos na po ang first part ng ating programa, Ang Buhay Mo, Inspirasyon Ko. And again, nagpapasalamat tayo. Oh, maraming kay salamat, Karen. Karen, sa inspirasyon ng buhay mo. Ano bang napulot mo na mga aral? Ako sa akin, ano lang talaga, yung huwag mo mawawala ng pag-asa. At saka yung oportunidad, pero hindi ko sa atin tayo, no? Siyempre, Yung hindi mo oportunidad mawawala. talagang Nandun na. hahanapin mo talaga, pero meron. Ayan, okay. Sa'yo, Christina. ano? Siguro it's all about, well, not just about giving up, pero siguro yung paniniwala na pagkatapos mo nga malungkot, ay dadating ang saya. Ayan. Yan ang talagang uplifting. Ito, sasaya ka na rito. Ayan. Salamat po. Thank you. Minabuti ko po sapagkat kung pupunta pa kayo sa main office, napakalayo. Kaya naglagay po kami yung pong cell number na nakalathala sa ilalim ng screen na ito. Pwede po kayong makipag-ugnayan at ito po ay sinasabi ko at pinatotohanan, ito po ay authorized distributor ng Abanyong Lingkod mula pa noon at magpakailan pa man.